asam, lupa ang binagsakan, di ka na nga makaahon, patuloy pang nababaon, kay taas ng iyong lipat noon, magmagapang ka ngayon. Pinakamamahal kong bayan, ang yabang dahilan. Sa kabila ng pagsisikap, bakit pa rin naghihirap? Sa bighating lumalaganap, bumubuho ang pangarap. Kung sino-sinong tinawagan, Diyos pa ang kinalimutan. Makamamahal kong bayang Pilipinas, natatangi ang daan patungong bukas. Magkakaisa'y muling mabubuo ang pangarap, at ang minsan pa'y muling tapos ang paghihirap. Bigkas natin panalangin sa isang Diyos natin, manumbalik sa Kanya hanggang wakas. Pinakamamahal kong bayan, Pilipinas. Pinakamamahal kong bayan, ang labang dahilan. Sa kabila ng pagsisikap, bakit pa rin naghihirap? Sa bighating lumalaganap, gumuguho ang pangarap. Kung sino-sinong tinawagan, Diyos pa ang kinalimutan. Pinakamamahal kong bayang Pilipinas, natatangi ang daan patungong bukas. Magkakaisa'y muling mabubuo ang pangarap, at nang minsan ay muling magkapos ang paghihirap. Bigkas natin panalangin sa isang Diyos natin, manumbalik sa Kanya hanggang wakas. Pinakamamahal kong bayang Pilipinas, pinakamamahal kong bayang Pilipinas, natatangi ang daan patungong bukas. Magkakaisa'y muling mabubuo ang pangarap, at kung minsan ay muling magkapos ang paghihirap. Bigkas natin panalangin sa isang Diyos natin, manumbalik sa Kanya hanggang wakas. Pinakamamahal kong bayang Pilipinas, pinakamamahal kong bayang Pilipinas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening po. Welcome po sa ating programa na Gabi ng Pag-aalagad at Pananalangin. Good evening po sa mga kakapasok lang, kakatune in pa lamang po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Panahon na naman ng ating pagsasama-sama sa ating programa. Ako po ang inyong lingkod,
Pastor Ronald, at kasalukuyan po na nasa bahay namin. At kasama ko po si Pastor King na nasa church. Yun. So, Hello dalawa po, po good evening. kami. And we're using the StreamYard live streaming studio na pwedeng i-link sa FB na kung saan kasalukuyan nyo po kami napapanood. So muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Magandang gabi, Pastor King. Hello, good evening po. Lalong-lalo na po sa mga ka-tune in lang at sa ating mga taga-subaybay. At yung kaninang song po, ang title po nun ay Pinakamamahal Kong Bayan. Kamusta po kayong lahat na nasa inyong mga tahanan? Na-extend na naman po ang ECQ hanggang May 15. No, napakarami na nating gustong gawin at gusto na rin talaga nating lumabas. Sa ngayon, binabati po namin ang mga naka-tune in, ang mga kapatiran natin sa RCF, ang Redeemed Christian Fellowship. Good evening po. Mga kapatiran natin na nasa ibang bansa, mga nasa Amerika, Canada, Vietnam, Germany, Saudi, at sa iba pang EFCP churches, no, maging sa Japan, ganun. So, bago po tayo magsipatuloy, nais lang namin magsabi ng condolence sa pamilya ng Reyes, sa, I think, tita ni SJ yun, di ba? Kapatid ni Ate Nelda ba yun? Sa Matias, sa asawa po ni Ate Baby, at maging sa isa sa hindi taga-RCF pero isa sa malapit sa puso ng mga taga-RCF, no, si Ate Ellen na pumanaw nung nakaraan. Maaari po ninyong isend ang inyong mga pagbati, praises, response, prayer requests sa ating RCF prayer requests and praises at sa comment section kung nais po ninyong mabasa yung mga comments po natin. Pastor King, may mga nag-send na ba sa ating GC? Ayan. So sa ngayon, mga naka-tune in, si Ate Dory. Hello po, Ate Dory. Mamaya na tayo magpapalaro. At the same time, kay Ate Sheng. Ayan, nanonood din siya sa live. Si Ate Tess, na sekretary natin, nanonood din siya habang nag-notes. Si Ate Mayet, Samar, ayan. Si Ate Arlene, kay Ate Nelda, at dun sa iba pang nanonood ngayon sa ating live stream. Ayan. And, meron ba Pastor King? Wala na? Wala na. Okay. So, bago tayo magsimula, batiin muna natin ng maligayang kaarawan muli yung ating mga birthday celebrants. Sino-sino ba sila? Yan. Happy birthday kay Bernard Briones, April 26. Armando Layag Jr., April 29. April 30, bukas, kay Inisa Dizon. April 30, Carlo Umanya. And May 2, Catherine Capote. And also, happy anniversary. Kina, yan. April 28, Warren and Marisa Bata. Then April 29, Nelsa and Johnny Salvo Sr. So, happy anniversary po sa inyong lahat. Padala nyo na lang po yun. Hindi, joke lang po. Okay, next. Sa ating pong pagsisimula, tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Let's pray. Ama naming Diyos, salamat po sa biyaya at pagpapala na ibinigay mo sa amin. Salamat po dahil sa kabila ng aming mga karanasan at patuloy kang nagiging tapat at handang sumaklolo sa inyong mga anak. Salamat dahil mayroong teknolohiya na maaari namin gamitin upang magpatuloy ang aming gawain tuwing Miyerkules at Linggo at makabot pa sa mas malawak at mas marami ang makatagpo sa iyo sa pamamagitan ng pananalangin. Mangusap ka po at katagpuin mo po ang bawat isa sa amin, ang mga nakikinig. Kumagitna ka po sa amin at ang presensya mo ang maranasan sa bawat tahanan at buhay ng iyong mga anak. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And meron din tayong mga iba pang pabalita, Pastor, na gusto nating paalalahanan yung mga kasama natin sa RCF.
Una na dyan, yung ating bagong sermon series ngayong darating na Mayo. Paki-flash nga po. Yan. Kita na po. Ayan. Meron tayong 2020 Living More Than Conquerors. Attitude amidst crisis. Kung ano ba yung magiging attitude natin sa mga nangyayari. So, May 3, ang inyong lingkod ng tagapagsalita, Rising Up. May 10, Encouragement to Others by Pastor Ronald. May 17, Trusting God kay Pastor Leo. May 24, Strengthening the Faith, ang inyong lingkod. At the same time, May 31, Joyful Heart. First ni Pastor Ronald. Supposedly, yan sana yung magiging anniversary natin, Pastor. Tama po? Yes. Depende kung kung kailan lalapag. Hopefully, no, mapag-celebrate tayo niyan. Sana matapos sa 15. Ito na yung isa sa mga bago nating gagawin dito sa ating Facebook Live. So, paki-next po. Yan. Ayan. So, meron tayong ECQ Online Zumba Fellowship. Ayan. So, nung narinig yung idea na, wow, ang ganda naman yan. Kasi, naiinggit tayo kasi tuwing umaga, yung pamilya lang ng Landicho, nagla-live sila lang. So, ngayon, gagawa tayo ng isang online Zumba Fellowship. Ang magiging schedule po niyan is Monday, Wednesday, Friday. Sisimulan nila sa Friday, May 1, 2020. Magsisimula tayo ng 7:30 a.m. to 8:30 a.m. Sang oras yan. After siguro ng Zumba, magkakaroon tayo ng mag-opening prayer, mag-Zumba, tapos magde-devotion si Pastor Leo. So, panoorin natin yan at supportahan natin yan. I think marami ng sa Friday. Pag nagkita-kita tayo, baka malalaki na tayo, hindi tayo magkasya sa church. So, kailangan talaga natin to Zumba. Sa weekend should be physically and spiritually fit sa gagawin natin yan. Yes. And Pastor Leo, Pastor King, may mga messages na ba tayo? May mga tignan natin. Ayan. So, hello po. May mga bagong kakatune in lang. Landicho family, hello po. Yung mga magpapasimba. Tapos, birthday daw ni Stephen sa May 2. May 2. Ayan, sa May 2, Sunday kasi. Tama, di ba? Sa Saturday. Birthday ni Stephen sa Saturday. Happy birthday, Stephen. Tapos, ayan, nagpapasalamat si Ate Nelda sa ating pakikiramay bilang RCF. And Ate Mercy Mostrado, good evening po. At the same time, kay Ate Jack Cleope Yupo. Jack Cleope. Happy watching. At si Pastor Nanding na galing pang Bataan. Hello po, Pastor. Happy watching. And also si Teacher Gracel nanonood sa baba. Si Grace. And also kung nakita nyo po yung bagong post ni Pastor Ariel, nakita nyo na po ba yun? Ganda. Yung selfie siya, di ba? So natutuwa tayo at nakita natin ang ating pastor. Nakapag-selfie na siya. And ano gagawin natin, Pastor Kim? Ayan, sa sandaling ito, puputulin muna natin ang ating talakayan upang pakinggan ang isang awitin na pinamagatang God is the Strength ni Don Moen. Sabayan po natin ang awitin at papurihan natin ang ating Diyos. And God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Forever.
Who have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail. There is one truth, but there is one truth that always will prevail. Hey, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. Oh, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Sing it again. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Oh, God is the strength of my heart. Yes, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Yes, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Oh, God is the strength of my heart. Yes, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Ang oras po natin ay ganap na 7:52 na ng gabi. Nagbabalik po tayo sa palatuntunang Gabi ng Pag-aalagad at Pananalangin ng Redeemed Christian Fellowship, EFCP.
So sa mga ka-tune in lamang po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po, si Pastor Ronald, kasama ko po si Pastor King na nasa church. And kakabasa ko lang kanina, si Pastor Ariel ay nakikinig at nanonood sa ICU. Hello po, magandang gabi po Pastor Ariel. Magaling po kayo. And also si Teacher Che Bautista. Teacher Che, good evening po sa inyong lahat. And also, sino pa ba? Kuya Ian, Clarus, family. Nanonood sila. Good evening, Kuya. Yan. Last Ayan, week, tapos, so, balik na po tayo. Last week po, napakinggan natin mula sa mensahe na napag-usapan natin nung nakaraang Wednesday galing kay Ginang Mel Bamagay na yan, let the earth keep silent. Ayan po. Ang pinag-usapan doon ay yung tanong na sinabi niya, ano ang sinasabi ng Diyos sa atin bilang isang simbahan, lalo na sa panahong ito na ating nararanasan ng PCQ dahil sa COVID-19 pandemic. So, most of the lesson na nabanggit niya dito ay ito. Let us use this time to experience His presence, especially on what we are facing today. It is time for us to rest, pray, reflect, and gather strength from the Lord. So, tugmang-tugma yung inawit natin kanina, yung pinatugtog natin kanina na God is the strength of our heart. So, yun. Ngayong gabi naman po, ang pag-uusapan natin ay ito. Ang title ng ating pag-uusapan ay pinamagatang, Ang Diyos ang ating kalakasan sa panahon ng ating kahirapan. At sasagutin natin itong katanungan na ito. Kanino tayo humuhugot ng lakas sa panahong nanghihina tayo? So, at ano ang ating tamang tugon sa mga nararanasan natin ngayon? So, ikaw ba, Pastor King, dumating ka na ba sa punto na pakiramdam mo ay sobrang pagod ka na at nanghihina? oo naman. Dumating talaga ako sa point na ganyan. Isa sa example ko niyan yung nag-aaral ako sa Bible school. Mahirap na may mga requirements ka, tapos may mga needs ka, may mga problems ka pang pinagdaraanan. Dumating ako sa point na parang bigla akong na-burnout. Yun. Parang ayoko nang gumawa, ayoko nang kumilos, ayoko nang magpatuloy. Parang gusto ko na mag-quit, ganun. Pero nakausap ko noon yung isa sa mga teacher namin, sabi niya sa akin, bakit ka mag-quit? Kasi pinakita naman sa ni Lord na malinaw yung calling mo. Bakit ka mag-quit? Sabi niya ganun. So doon ako nagpaisip na, o nga no, kung calling ko to, si Lord yung magbibigay ng strength sa akin, magbibigay ng wisdom, tsaka ayos ng mga problema ang kinakaharap ko that time. Ikaw, Pastor, meron ka bang karanasan na nanghina or parang napagod? Meron. Physically, nanghihina tayo, syempre. Aside from the church, meron din akong outside na trabaho. Maghapon, umaga, gigising ka, tapos hapon, trabaho, pag-uwi mo, aasikasuhin mo pa rin yung pamilya mo, and then yun, mapapagod ka, syempre, ang unang gagawin mo, syempre, magpapahinga. Nanghihina naman talaga yung katawan natin. And, syempre, yung kalakasan talaga natin, pinagkukunan talaga natin yan ay ang Diyos. So, yun, doon iikot yung ating pag-uusapan ngayong gabi. So, sa mga listeners natin, sa mga naka-tune in, so, ito rin po yung tanong na gusto namin ibigay sa inyo na dumating na ba sa punto ninyo na pakiramdam ninyo ay sobrang pagod na. And then, ano yung ginawa ninyo? Tapos, saan kayo nakapag-gather ng strength? Muli. Yun. So, sagutin na natin yung dalawang tanong na to, sasagutin na natin. Una, ang Diyos ang ating kalakasan sa panahon ng kahirapan. So,
yun na dyan, kanina ba tayo humuhugot ng lakas sa panahon ng hina tayo at ano yung tamang tugon na nararanasan natin ngayon? Una daw, kilalanin natin ang ating kahinaan at limitasyon. So, lahat tayo may kahinaan, lahat tayo may limitasyon. Ang mahalaga, kilalanin mo o kilalanin nating lahat na nanghihina tayo. So, sabi sa 2 Corinthians 12 verse 9 to 10, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pangkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. And also, sabi sa awit 73 verse 26, puso ko't kaluluwa kung nanghihina man, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. And also, awit 46 verse 1 to 3, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo sa may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na mangalit yaong karagatan, ang mga burol mayanig magimbat. So, sabi diyan, no, sabi ng sumulat ng awit, ang Diyos ang ating kalakasan at kanlungan. Also, sabi sa Isaiah 40 verse 29, ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala daw kay Yahweh. So lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. So, ang pinakaunang dapat nating gawin kapag tayo ay nakakaranas ng kahinaan, syempre una, kilalanin mo muna yung limitasyon mo. So, hanggang saan ka ba? Nang sa gayon, maipapasok natin yung role ni God sa buhay natin. Syempre, kapag sa tingin mo, kayang-kaya mo, sa tingin mo, malakas ka, hindi mo kailangan ng Diyos, definitely, mag-burnout ka talaga. And, yan, merong note dito, yan. Hindi sa lahat ng oras, ano sabi? Malakas tayo. Hindi sa lahat ng mga gawain ay kaya natin gawin. Hindi sa lahat ng bagay tayo ang nakakaalam. So, meron tayong limitasyon at kahinaan. At yung kahinaan na yon at limitasyon na yon, biyaya pa rin yun ng Diyos. Unang-una, upang kilalanin natin yung kanyang pagkilos sa buhay natin, yung kanyang pagtulong sa buhay natin, at yung kanyang pagpuno ng kalakasan na nawala sa atin. Siyempre, kanina nagmumula yun. Siyempre, sa kanya. So yun, kilalanin muna natin na tayo'y mahina, nang sa gayon, papapurihan natin ng Diyos dahil bibigyan niya tayo ng kalakasan. Ang sabi diyan, wag daw nating alisin yung picture ni God sa mga gagawin natin. Pastor, tanong lang. Sige. Sa tingin mo ba gano'n natin, ay syempre, di ba, usually, when we recognize na mahina tayo, parang anlampa mo, di ba? Mm-hmm. Pero ano yung point of view nun sa ating mga Christian na hindi naman na when you acknowledge na mahina ka, ano yung nagiging essence nun? Kasi di ba pag sa tao, ginawa natin na mahina ka, pwede kang maliitin, pwede kang panghinaan ng loob, pwede ka nilang kutsa-kutsain, di ba? Kasi naniwala tayo sa mundong to, survival of the fittest eh. Yes. So ano yung parang essence natin na sa ating mga Christians na kapag tayo umamin na mahina tayo, ano yung gain nun? Kasi usually pag umaamin tayo na mahina tayo, lose yun. Ano pa rin yun? Kahit mahina ka, kahit inamin mong mahina ka, syempre, doon mo pinapasok yung role ni God sa buhay mo. Yung role ni God na siya yung magpupuno ng kalakasan.
Di ba? Tama. And so pangalawa na tayo, ang sabi diyan sa una, kilalanin ang ating kahinaan at limitasyon. So dito na susunod yung kung ano yung gagawin natin. Ang sabi diyan, tumawag sa Panginoon at humingi ng kalakasan. So kinilala mo, may limitasyon ka, mahina ka. Ang susunod natin gagawin, siyempre, tatawag tayo sa Panginoon na siyang magbibigay sa atin at magpupuno ng kalakasan. Tama. So, sabi sa Psalm 50 verse 15, ako, kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin, kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Sabi naman sa Psalm 22:19-21, O Yahweh, wag mo sana akong layuan. Ako ay tulungan at agad na saklolohan. Iligtas mo ako sa talim ng tabak at sa mga asong sa aki gustong kumagat. Sa bilang ng mga leon, ako'y hanguin. Sa sungay ng mga leon, iyong hanguin. Sa sungay ng mga toro, iyong sagipin. O Yahweh, panandali ang panalangin ko, sana'y dinggin. Dinggin. Next. 1 Chronicles 16:11. Lumapit kayo kay Yahweh upang tulong niya hingin. Sa tuwina'y pangalan siya at sambahin. Psalm 34:17-19. Agad dinirinig, daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tinutulungan niya mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Ang taong matuwid sa suliranin man, sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Ayan. Una, kilalanin natin na tayo ay mahina at mayroong limitasyon. When we acknowledge that, we are preparing something yung sa self natin. Now, we are preparing na mag-seek ng help doon sa limitless. When you are limited, when you recognize na limited ka, pwede ka nang tumawag doon sa limitless. Which is sino yun? Ang Panginoon na nagbibigay ng lakas. At humingi tayo sa Kanya ng kalakasan. Tumawag sa Panginoon at humingi ng kalakasan sa Kanya. Bakit? Nakikita naman natin, Pastor, yung doon sa mga promises, di ba? Doon sa Bible, na He will renew our strength. He will give us strength. So, kung hindi na natin kaya, hingilan tayo sa Kanya ng lakas. Kung naalala natin yung formula ng pressure, parang, force over area. So, force divided by area, yun yung pressure. So, kung limited tayo, for example, yung force natin ay 10, tapos ang area natin 10, kaya pa natin yon. Pero kung yung force or yung nararanasan nating pagod, suliranin ay mas mataas. Pagpalagay natin 100, tapos ang capacity lang natin, yung area natin ay 10 lang, hindi na natin kakayanin yun. Tama? Doon papasok si Lord na ang area ni Lord is unlimited. Any number divided by the infinity is equals to 0. Ibig sabihin, when you cast out yung anxieties mo, yung pagod mo, or yung inis natin minsan, yung inis natin kay Lord, binabigay natin sa Kanya lahat, binabato natin sa Kanya, He will strengthen us. Doon natin makikita yung omnipotence niya, no? Kagaya nung series natin netong nakaraang April, na omnipotence ni Lord, yung sobrang kapangyarihan niya, kung gaano siya kakalakas. Doon natin mapapakinabangan yun eh. Kung gaano siya kamakapangyarihan. So, sabi ni Pastor Ariel, nag-chat siya, sabi niya, ito, ang pagkilalang mahina tayo, ang simula ng paghingi ng tulong sa Diyos. So, yun, kilalanin mo, mahina ka, nang sa gayon, malaya tayo makatawag at humingi ng tulong ng kalakasan sa ating Panginoon. So, yun po yun. Tapos nabasa ko rin yung kay Ate Jack.
no, yung tanong natin kanina, naranasan ba nating manghina? Ano ba yung naranasan mo nung parang nanghina ka? Ito ang sagot ni Ate Jackie. Itong nagdaang isang linggo, tila nakaranas siya ng panghina, takot at pangamba. Pero ang unang nakapagpalakas sa akin ay ang salita ng Diyos. Na saktong-sakto sa nararamdaman ko na nakapagsawi ng hina at pangamba. Pangalawa ay ang aking asawa. Yung niyakap niya ako ng mahigpit at sinabi kung gaano niya ako kamahal. Talagang nakakatulong ang sandaling iyon dahil naibsan din ang panghihina at takot. Sana all. No? Iba rin talaga, no? Unang-una, kukuha tayo ng lakas natin sa Word of God, kay Lord mismo. Tapos pangalawa dun sa no? Yung kapartner mo na nagpe-pray, kapartner mo na may same faith kayo, may takot kay Lord. Kasi iba rin yung tulong ng kapatiran kapag ka nagpinanghinaan. Di ba? Napakagandang insight mula kay Ate Jackie. Ayan. So ano-ano yung prayers natin na patuloy na gusto nating ilapit sa Diyos? No, pero bago yan, gusto ko lang sabihin na hindi masamang humingi ng tulong sa panahon ng pangailangan, lalong-lalo na sa Panginoon. Ipinaparanas niya sa atin ang mga karanasang ito upang matuto tayo tumawag at lumapit sa Kanya. Minsan kasi nakakalimot tayo, no? Kalimot, pagka hindi mag-ayos yung pangyayari, pagka nakakalimot tayo, hindi maayos tapos maayos yung mga nangyayari, nakakalimutan natin si Lord. Kaya minsan, mas okay rin na may mapinagdaraanan din tayong ganito para mas maalala natin siya. Minsan, paalala niya sa atin to eh. Yung mga panghihina, yung mga struggles. So, sa ating mamaya, sa ating pagpapatuloy, kung meron kayong insight na parang pinanghinaan kayo ng loob, ano yung ginawa ninyo? Ano yung mga steps na nakatulong sa inyo para malumpasan yung ganong pagsubok? Tapos pangalawa, ano-ano yung mga prayer request natin? Nagnais nating idulog sa Lord. Kanina may mga nag-send na ng mga prayer request, so mananalangin tayo dyan. Comment lang po dito sa ating live stream at sa RCFGC. Sandaling ito, titigil tayo upang bigyang daan ang pakikinig sa awit mula sa Musikatha na may pamagat na ikaw ang lahat sa akin. Na nagsabi, pakinggan po natin ito. Hallelujah! Sinasabi mo ng salita. Ayan. So, habang hindi pa ready yung music natin, ayan, meron namang nag-comment si Ate Emily de Guzman. Sa panahon ng ECQ, hindi na kami pwedeng magtrabaho or maraming preparation para makapag-clinic. Si God lang ang tanging comfort ko and assurance in times of fears and weakness. No? Kapag may mga inaalis si Lord sa atin, nagkakaroon tayo ng problema. Si Lord lang yung nagiging assurance natin sa lahat ng bagay. Sa mga panahon na walang assurance ang lahat, si Lord yung may pinakamagandang assurance sa atin. At kay Ate Mayet, patuloy na kalakasan at pag-iingat po sa aking pamilya. Ayan, pag-pray po natin yan si Ate Mayet. So, Ate Mercy, nagpapa-shoutout siya kay DM Min Salen. Thank you for watching from Pampanga. Salamat po sa panonood. Galing pa po kayong Pampanga.
At sinang-ayunan din po ni Ate Jack ang comment ni Pastor Ariel. Pastor Ariel, totoo po yan. So, Ate Mercy, binabati niya si Pastor Ariel. Nanonood din si Ate Tess Lasatin. Hello po. Si Miss Yang Bande. Hello, Ate Yang. Kumusta? Si Ate Mayet Samar, nanonood din. Thank you po sa inyong pagbati, Ate Mayet. Si Ate Tess, nanonood. Ayan, si Mean Pontanilla, nanonood. Ayan, si Nurse Eunice, nanonood. Hi, Nurse. Si Ate Bam, tsaka sila Mayet na nanonood sa Binangonan pa yan. So, meron lang tayong konting technical error. Pero, I hope and I pray na maging maayos po ito. And, feel free lang po na i-comment ninyo ang inyong mga insights sa ating mga pinag-uusapan. Ayan. So, kung may prayer request po kayo, kindly send it to us. At the same time, babasahin po namin yan. Kung may prayer request kayo or may sagot po kayo sa mga tanong namin na ngayon, nakaranas ba kayo ng panghihina? Na-discourage? Ano po ang inyong naging tugon at kanino kayo humingi ng lakas? I think kailangan na po natin magpatuloy sa ating talakayan ngayong gabi. Samahan niyo po ang inyong lingkod habang inaayos nila Pastor Ronald at ni Sister Sheng ang technical side. So ngayon, ang Diyos ang ating kalakasan sa panahon ng ating kahirapan. Ang tanong, kaya tayo hugot ng lakas sa panahong nanghihina tayo? Ano ang ating tamang tugon sa mga nararanasan natin ngayon? Ano ba yung magiging tamang tugon natin? Ano yung una? Kilalanin ang ating kahinaan at limitasyon. Kilalanin natin na tayo ay mahina at meron tayong limitasyon. Pangalawa, tumawag sa Panginoon at humingi ng kalakasan. Una, kilalanin. Pangalawa, tumawag. Dahil when we recognize na hindi natin kaya, doon natin kailangan mag-seek ng help. At pangatlo, magtiwala sa Panginoon at panghawakan ang kanyang mga pangako. Tayo po ay magbabalik, so magkakaroon tayo ng relive. Ayan. Ulitin po natin ang ating live stream. Magre-relive po tayo dahil meron lang tayong technical errors. Yan. Stay tune in lang, mag-tune in lang po kayo. So magre-relive po tayo. Meron lang tayong konting technical error. I think we are still live. So magbabasa muna ako ng comment bago matapos yung live. So, ulitin po natin yung live stream natin. Naghang yung kabilang network. Ayan. Narinig mo ako? Hello. Ayan. So, manonood na, makikinig na ulit tayo. Pwede.
Sige po. Wait lang. Ayan. So, papakinggan natin ang Ikaw ang Lahat sa Akin ng Musika't-ha. Hallelujah! Sinasabi po ng salita ng Diyos, nananatili sa kanila niyang sino mang naghahangad sa kanyang pagigitan dahil siya'y buong at tahanan. Ang pangako niya, gugo ang mga bundok at ang mga pulong, ngunit hindi maglalaw ang pag-ibig niya sa atin. Mapalad po tayo! Amen! Sapagkat sa presensya niya'y susumpo nga tayo ng tunay na kasapatan sa ating buhay. O Panginoon, sino ba nga bang tutulad sa'yo? Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, o Diyos magpagkailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, at siyang tulihan ko, o Diyos magpagkailanman. Ikaw lang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, o Diyos magpagkailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, at siyang tulihan ko, o Diyos magpagkailanman. Ikaw lang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Kanino ba nga kami lalapit, O Diyos? Kayo ikaw lamang ang sasapat sa lahat ng aming kailangan. Ikaw lamang ang makapupulong sa lahat ng aming kakulangan. Wala namang iba, Jesus. Ating ikaw lamang. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, o Diyos magpagkailanman. Magpagkailanman. Ikaw ang siyang mo, o Diyos magpagkailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw lang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ayan. Ang title po ng kanta natin ay Ikaw Lahat sa Akin. Ang ating oras po ay ganap na ika 8:21 na ng gabi. At tayo ngayon ay nagbabalik sa ating palatuntunang Gabi ng Pag-aalagad at Pananalangin ng Redeemed Christian Fellowship. Sa mga kakatune in lang, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Pastor King, kasama ko si Pastor Ronald Pasardosa na nasa kanilang mga tahanan, nasa kanyang tahanan. Ako po ay nasa RCF. Magpatuloy po tayo sa ating pinag-uusapan. Ang Diyos ang ating kalakasan sa panahon ng ating kahirapan. Tamang-tama po yung sinabi nun sa awit. Kanina tayo hugot ng lakas sa panahong nanghihina tayo. Ano ang ating tamang tugon sa mga nararanasan natin ngayon? Una, kilalanin natin ang ating kahinaan at limitasyon. Pangalawa, tumawag sa Panginoon at humingi ng kalakasan. At pangatlo, magtiwala sa Panginoon at panghawakan ang kanyang mga pangako. Sabi sa Isaiah 41:10, pakibasa, Pastor? Ay, hindi, sige ako na lang. Isaiah 41:10, ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ay ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita, iingatan,
at ililigtas. Sabi naman sa 2 Samuel 22 verse 2 to 3, si Yahweh ang aking tagapagligtas, matibay na muog sa aking sanggalang. Ang Diyos ang batong na aking kanlungan, aking kalasag at tanging kaligtasan. Siya ang aking pananggalang, sa mga marahas ay siya kong tanggulan. Napakaganda ng mga pangako. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Tama po? Star, tama, di ba? Ano ang kanyang salita na maaari mo mapanghawakan? Alam ko na meron na tayong part yan before, pero ano sa tingin natin yung salita niya na maaari natin mapanghawakan? Dahil alam natin na ang kanyang salita ay maaari natin mapanghawakan. At alam niya kung ano ang mas nakakabuti sa atin. Ang tanong, ano-ano ang pangako ng Diyos ang nabigyan na ng kasagutan? May pangako ba ang Diyos sa iyo, sa buhay mo, na binigyan niya ng kasagutan? Meron ka bang problema na dumaan ka sa matinding pagsubok tapos bigla niyang sinagot yung pangangailangan mo o yung katanungan mo sa pamagitan ng kanyang pangako? Ikaw, Pastor, meron ka bang parang pangako ng Diyos na nagbigay ng kasagutan? Meron ka ba pinanghahawakan na verse or bagay na sa tingin mo, yung parang nakita mong pangako ni Lord na nagbigay sa iyo ng kasagutan? Yung verse na nagsasabi na hindi kita iiwan, hindi kita papabayaan. Siyempre, yun yung patuloy na pinanghahawakan talaga natin. Lalong-lalo na sa panahon ito. Mahirap yung sitwasyon, mahirap yung paligid natin, mahirap yung nararanasan bawat isa. Wala namang exempted dyan, lahat tayo nakakadama. Pero, mabuti tayong mga nagtitiwala sa Panginoon kasi meron tayong pangako na pinanghahawakan dahil meron tayong Diyos na buhay na hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwan. Tama. So, iba pa rin talaga ng Diyos para sa iyo. Sa akin naman, pangako ng Diyos. Sa akin yung Psalm 37:4, yung delight yourself into the Lord and He will give the desires of your heart. Kumbaga, sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga iba't ibang bagay na nararanasan ko sa buhay ko, ang pinipili ko lang lagi, mag-delight kay Lord. Sa Diyos ko hinahanap yung kasiyahan, kay Lord ko hinahanap lahat ng bagay. Bakit? Lahat yung pangarap ko makakamtan. Hindi ko sariling pangarap, pero as I seek God, pinapakita niya kung ano yung mga tamang pangarap na dapat kong pangarapin. At napakagandang pangako niya yun na, at paalala sa akin na tutuparin ko yung pangako ko. Basta manatili ka sa akin. Yes. So, pang-apat na puntos na po tayo. Una, kilalanin ang ating kahinaan at limitasyon. Tumawag sa Panginoon at humingi ng kalakasan. Pangatlo, magtiwala sa Panginoon, pangawakan ng kanyang pangako. At pang-apat, ito po ang sabi, patuloy na papurihan ng Diyos sa kabila ng ating kalagayan. So, ang tamang tugon bilang isang mananampalataya, bilang isang nagtitiwala sa Panginoon, ay yung patuloy natin siyang papurihan, parangalan ng kanyang pangalan sa kabila ng ating mga nararanasan. Sabi sa awit 50 verse 14 to 15, ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin, kayo'y aking ililigtas. Ang sabi diyan, ako'y inyong pupurihin. So, and then, Exodus 15 verse 2, si Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan, siya sa aking nagtutulog ng kaligtasan. Sa dulo, siya'y aking Diyos na aking pupurihin. So, bilang isang anak ng Diyos, at pinakahawakan yung pangako ng Diyos sa buhay natin, sa kapila ng ating mga karanasan, talaga, mahirap na yan, masaya man yan, nararapat lamang naluwalhatiin at papurihan ang Diyos. And
Yan. Marami tayong karanasan na ang pangalan ng Diyos ay ating napapapurihan. Yan. Sa kalakasan man o kahinaan, sa kasapatan man o kalungkutan, sa kasiyahan, sa kasapatan o kakulangan, sa kasiyahan o kalungkutan, ang dapat natin gawin ay purihin ang Diyos dahil siya ang nakakaalam ng lahat. Tama. Yun. Marami tayong mga nababasa sa GC natin na merong mga testimony. May pinaparana sa kanila ang Diyos, nadadapa, nahihirapan, pero bandang dulo, nababasa natin na ang papuri pa rin ay kanino? Kay Diyos. Lord. Mm-mm. Yes. So yun ang dapat nating tamang tugon sa kabila nung nararanasan natin, purihin pa rin natin at dakilain, duwalatiin ang pangalan ng Panginoon. Tama. The same time na, Pastor, kahit na may mga hindi magagandang nangyayari, patuloy pa rin natin siya mapapapurihan. May isang may isang song na naalala ko. Sabi niya doon, even if hindi maganda na yung nangyayari, even if magunaw man yung mundo, even if maging negative na yung mangyayari sa ating kalagayan ngayon, patuloy pa rin natin papupurihan ng Lord. In good times and in bad times, no, we should praise God and worship Him. Dahil yun yung parang nagiging source natin ng strength eh. Yung worship natin, nagiging source ng strength natin at magpatuloy. Yes. So, sa ating po mga tagapakinig, so sa inyong mga tahanan, nakikinig sa mga sari-sariling gadgets, yun. Baka meron kayo na gusto nyong i-share na karanasan kung saan natin naranasan ang pagyakap, pagtulong, pagtugon ng Diyos, lalong-lalo na sa panahong ito. Yung tanong natin kanina na ito, bigyan natin na yan. Ano-ano ang mga prayers natin na patuloy na inalalapit sa Diyos at ang mga prayers na tinugon na niya. So sa inyo lang po at nang mabasa naman natin dito na sa gayon mapakinggan ng lahat. At the same time, mapagpala din yung iba. At the same time, mapapurihan din natin ang Diyos sa pamamagitan ng mga karanasan na yan. Ayun, si Ate Mercy, Pastor, meron siyang comment. Minsan, may konting takot pag lumalabas. Dahil sa sitwasyon ngayon. Pero ang tanging dalangin ko sa Panginoon ay ang paglukob niya ng kanyang banal na dugo na siya ang patuloy na mag-iingat sa atin. No, minsan nag-worry tayo, nanghihina tayo ng loob na lumabas eh. May mga kakilala nga ako, hindi na nga talaga sila lumalabas eh. Dahil sa takot or sa pag-iingat. I mean, sobrang pag-iingat. Kasi alam naman natin, kahit lumabas tayo or hindi, pwede pa rin tayo maging prone. Pero, ayun, maganda yung sinabi natin, Mercy, na yung paglukob ng Diyos, kahit saan tayo magpunta, yung pag-iingat niya, yung sasama sa atin. And even siguro, di ba, kahit gaano ka kaingat sa sarili mo, kung darating sa iyo yung point na tatamaan ka talaga eh. Kung loloobin ng Diyos sa atin. So, meron pa ba? So, sabi ni Ate Dory, hi daw kay Christian Peralta. Ayan. Ano-ano ang mga prayers natin na patuloy na nating ilalapit sa Diyos na at mga prayers na natinugon niya. So, sa sandaling po ito, tayo po muli ay titigil upang bigyan daan ang pakikinig sa awitin ni Don Moe na pinangamagatang Thank You Lord. Pakinggan po natin.
today. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. Yes, you did. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, we thank you today for your goodness, for your mercy. Thank you for your love, for loving us when we were quite unlovable people. Thank you, Lord. Oh, thank you, thank you, Lord. Thank you, Lord. We thank you, yes, we do. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord. I just want to thank
thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Ang oras Ayan. natin ay ganap na ika-8:38 na ng gabi. Magandang gabi po sa lahat ng ating tagapakinig, sa lahat ng ating taga-subaybay. Tayo pa rin po ay nasa gitna sa ating programa ng Gabi ng Pag-aalagad at Pananalangin ng Redeemed Christian Fellowship EFCP. So magbabasa po tayo ng mga ilang prayer requests and responses mula sa ating mga listeners. Unahin ko na dito sa ating GC, sa RCF. So, ang sabi ni Kuya Gary, please pray sa kanyang kamag-anak na nurse doon sa London na ang pangalan ay Renz. So, yun daw. Yung nurse daw na yun ay naapektuhan din ng COVID-19 at kasalukuyan na naka-intubate para makatulong sa paghinga daw niya. So, yun. Pati-pray po natin yan maya-maya. And also, ang sabi ni Ate Nelda, patuloy pong pag-iingat sa mga anak ko at sa apo ko. At sabi naman po ni Nanay Dory, ni Ate Dory, patuloy na pag-iingat sa mga mahal ko sa buhay, kina Ian at buo niyang sambahayan, patuloy silang ingatan at proteksyonan. And kay Ate Mercy naman, ito ang sabi niya, patuloy na pag-iingat sa aming pamilya, sa nanay ko po at kalusugan namin. And kay Jackie, patuloy na panalangin sa papa niya, doon sa tramo at yung kapatid daw niya. Patuloy na kalakasan sa kanyang sitwasyon, lalong-lalo na daw sa kanyang tatay. Maging sa aming pamilya, yan, kay Kuya Ayi, and then kay Yesha at kay Iya. And sabi ni Ate Arlene, patuloy na pag-iingat sa aming pamilya at kalusugan. Sabi ni Ate Nelda, pakipag-pray yung mga kamag-anak ko, lalong-lalo na doon sa tramo. Pag-pray po natin yan. And also yan, sa nanay niya, na nasa tramo ni Ate Nelda. Meron pa ba tayo sa ating GC? Sabi ni Ma'am Tagara, pakipag-pray din daw siya kasi meron siyang allergy. Yan. So, Tagara, pag-pray po natin yan. And ngayon naman po, dadako na po tayo sa ating pananalangin. May babanggitin ka po ba, Pastor King? Sabi lang ni Ate Jackie dito sa comment, siguro sa tugon niya sa ating talakayan ngayong gabi. Panalangin na tinugon ng Panginoon. Itong nakaraang linggo lang ay tinugon ng Panginoon ang aking panalangin. Hindi para magmalaki, kundi para minsan mapatunayan ng Diyos na bawat panalangin ng kanyang anak ay kanyang tinutugon ayon sa kanyang kalooban. Awit 91 verse 15. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas, ang bawat isa ay pararangalan. Sa Diyos lamang ang mataas na papuri. I think yun lang naman yung nasa group chat natin. Ay nasa comment section na prayer request. Ayan. So, dako na tayo sa prayer time, Pastor. Yan. Ngayon naman po, tayo po ay mananalangin na. Ipa-flash po namin sa screen yung mga prayer items na idudulog natin sa Panginoon. Bibigyan po namin kayo ng mga 2 minuto para kayo na rin po ay makapag-pray nito at the same time. Pagkatapos po ng 2 minuto, kami naman po ni Pastor King ang mananalangin.
Ama naming Diyos na buhay, dakila ka, tapat ka sa iyong mga pangako. Panginoon namin tagapagligtas, banal na Espiritu na aming gabay. Sama-sama po kaming lumalapit sa iyong paanan. Taglay ang aming mga panalangin, Panginoon. Kilala mo po ang bawat isa sa amin. Alam mo po yung pangangailangan namin sa araw-araw. Alam mo po yung narisin ng aming puso. Panginoon, sama-sama po namin nilalapit sa iyo ang aming bansa. Mahal mo ang Pilipinas. Sa panahon ngayon, Panginoon, nakakaranas kami ng pandemic, kahirapan, na malaking epekto, Panginoon, sa aming buhay. Panginoon, sa iyong kalooban, sa iyong paraan, ang kagalingan, Panginoon, ay bumuho sa amin. Tulungan mo po ang aming mga doktor, aming mga nurse, lahat ng mga health workers namin, Panginoon, na makatuklas na agad ng luna sa sakit na ito. Lahat, Panginoon, na naapektuhan, sakit na ito, Panginoon. Samahan mo po sila, pagalingin mo po sila, hipuin mo po, Panginoon, ang kanilang katawan. Tulungan mo po, Panginoon, ang aming presidente, si President Duterte, Panginoon, na bigyan siya ng wisdom on how to handle ang aming bansa sa kabila ng nararanasan namin. Ang DOH, DSWD, lahat, Panginoon, ng sangay ng gobyerno, tulungan kami, Panginoon. Tulungan mo sila na i-handle yung aming bansa sa nararanasan namin. Ang mga peace and order, sa mga police, sa sundalo, lahat, Panginoon, na kumikilos, ingatan mo sila, patuloy mo silang palakasin ang kanilang kalusugan, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang lahat ng kanilang ginagawa, bantayan mo, ipakita mo, Panginoon, sa kanila kung ano ang nararapat gawin. Ikaw po
ang sumama sa kanila habang binabantayan kami. Lahat, Panginoon, ng mga naglilingkod para sa bayan, sa kabila ng nararanasan namin, Panginoon, ang kalakasan mo, ang kagalingan mo, Panginoon, ang sumakanila. Tulungan mo po ang aming bansa. Tulungan mo po ang aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman, dako tayo, ipag-pray po natin ang ating mga LGU, protection and wisdom, lalong-lalo na sa ating mayor, vice mayor, city council, barangay, kay Kapitan Eli, mga kagawad, mga kapulisan natin, at maging yung mga volunteers natin sa ating mga kanya-kanyang mga lugar. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Kausapin natin ang ating Diyos. Yes, Lord. Your God, this ang Diyos ng Pasig, Lord. Ikaw ang Diyos ng Pilipinas. Panalangin namin, Lord. Nilalapit namin yung mga LGUs namin, yung mga local government units namin. As they plan sa mga gagawin patungkol sa COVID, patungkol sa pagbangon ng ekonomiya. I pray, Lord, unang-una sa aming mayor dito sa Pasig. I pray, Lord, sa batang edad niya, gawin mo po siya kagaya ni Haring David. Nabibigyan mo siya ng lakas ng loob na harapin ang mga Goliath sa kanyang kinakaharap ngayon. Tulungan mo po siya, Lord, sa kanyang mga gagawin, mga proyekto, Lord, na makakatulong, Lord, para sugpuin ng COVID. Maging yung mga ilang projects, Lord, na naiwan pansamantala as he face yung COVID, Lord. Nawa, Lord, matugunan po ng aming local government yung pangangailangan ng mga tao. Maging sa aming vice mayor, na salamat dahil may kasama, Lord. May team ang aming mayor, Lord. Hindi lamang siya mag-isa. Kasama niya ang vice mayor, ang council, Lord, mga konsehal. I pray for all of them, Lord, as they plan, as they do, Lord, yung work. Laking bagay ito, pero tulungan mo po silang mapagtagumpayan ito. Maging sa aming barangay Rosario, at maging sa mga karatig barangay. Unang-una po, ang Kapitan Eli, Lord, samahan mo po siya, ang kanyang mga kagawad, na mapanatili ang peace and order dito sa aming barangay. Ang mga oras ng pamimili, maging maayos, maging organized kami, Lord, dito sa Barangay Rosario.
maging sa aming kapulisan. I pray din po sa bawat isang pulis na ngayon ay nasa mga checkpoints, Lord, na nagbabantay. Help them, Lord. Protect them, Lord God. Give them extra strength, Lord, dahil alam namin, Lord, ang mga ilan sa mga kapulisan namin, nag-overtime pa para lamang magbantay. Renew their strengths din po, Lord. Help them learn, Lord, na makapag-rest. Maging sa aming mga volunteers, Lord, sa kanilang mga lugar, sa Tramo, sa Jenis, sa Mamerto, sa GSIS, sa Habson, sa Putol. I pray for each volunteers, Lord. And I admire them. Sa kabila nang wala itong sahod, ay nagbo-volunteer po sila. Dahil nais nilang makatulong, Panginoon. Ang dalangin ko, sustain them, strengthen them, give them wisdom, Lord. And thank you for their lives, Lord. Dahil may mga taong nag-step up, Lord. Dahil gusto nilang makatulong. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ngayon naman po, idulog natin sa panalangin sa ating Panginoon, ating mga simbahan sa Luzon, Visayas at Mindanao, EFC Churches and Ministries. Dulog din natin ang kagalingan sa ating former EFCP President kay Pastor Prisco Locod, kagalingan mula sa cancer. Dulog din natin sa Panginoon ang protection, guidance sa lahat ng mga pastor, missionaries, workers dito sa EFCP. Maging patuloy na instrumento yung bawat simbahan na ito ng kanyang pagpapala, maghatid ng mabuting balita ng kaligtasan at salita ng Diyos, lalong-lalo na sa kinakaharap natin ngayon. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa pribilehiyo na maaari kami lumapit sa iyong paanan. Sama-sama po namin inalapit sa iyo, Panginoon, ng Evangelical Free Church of the Philippines. Kami, Panginoon, ng iyong simbahan dito sa Pilipinas. Nilalapit po namin, Panginoon, na gamitin mo instrumento para ihayag ang kabutihan mo, para ipadama, Panginoon, sa mga tao ang pag-ibig mo sa kabila ng nararanasan namin ngayon. Gabayan mo po, Panginoon, si Pastor Dave, aming presidente, sa paglilid niya sa amin, Panginoon. Lahat ng mga leaders ng EFCP sa Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng simbahan, Panginoon, lahat ng mga pastor, lahat ng mga missionaries, lahat ng mga workers mo, Panginoon.
Proteksyonan mo po kami, Panginoon. Gamitin mo kaming ilaw at asin sa lugar kung saan man kami naroon. Gamitin mo ang aming bibig, ang aming kamay, ang aming paa, bilang pagsunod sa iyo. Linisin mo po ng iyong banal na dugo ang aming pagkatao, ang aming puso, ang aming isipan. Pumagitna ka nga po, Panginoon, sa aming kani-kaniyang simbahan. Kahit na hindi makadalo sa Sunday service ang may ilan dahil sa community quarantine. Sarado man ang simbahan, Panginoon, magbukas ka naman po sa kani-kaniyang mga tahanan. Gamitin mo po, Panginoon, ang lahat ng iyong anak na manguna sa kanyang mga pamilya para makilala ka, para mapapurihan ka. Sa gayon, ang lahat ng miyembro ng pamilya ay sumamba at magpuri sa iyo. Sama-sama po namin nilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming former president na si Pastor Prisco. Alam mo po yung kalagayan niya, yung sakit niya, Panginoon. Samahan mo po siya, i-comfort mo po siya, maging ang kanyang asawa. Ibuhos mo po, Panginoon, ang kagalingan. Gamitin mo po ang mga doktor, gamot na ginagamit niya, na ini-intake niya, Panginoon. Ipanumbalik mo po, Panginoon, ang kalakasan sa kanyang katawan. Ano man po, Panginoon, ang pangangailangan nila, ikaw po ang mapuno nito. Gamitin mo po, Panginoon, ang mga tao para mapagpala din si Pastor Prisco. Salamat, Panginoon, sa pagsama mo sa kanya. Alam namin, hindi mo siya iniiwan, hindi mo siya pinapabayaan. Ang dalangin namin, Panginoon, ang kagalingan sa kanyang karamdaman. Lahat, Panginoon, ng mga workers mo na naglilingkod sa iyo dito sa Pilipinas, proteksyonan mo po kami sa sakit, ilayo kami sa karamdaman, palakasin ang aming katawan, gamitin kami, Panginoon, bilang iyong instrumento ng pagpapala din sa iba. Salamat po sa biyaya mo, sa pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman, pag-pray natin ang ating simbahan, ang RCF. Panalangin po natin ang kalagayan ng ating simbahan. Nakakatuwa po na sa kabila ng ECQ na nararanasan natin, nakakaisip po tayo ng mga iba't ibang kaparaanan para maabot ang bawat isa. Financial situation, maraming gastusin, pero alam natin si Lord ang magpo-provide. Ilapit natin si Lord yung provision niya sa atin bilang isang simbahan. Healing sa lahat ng may karamdaman at iniindang sakit. Pag-pray natin si Pastor, isa pa nating kapatid na nag-positive, at ang kanilang mga pamilya. And protection din po sa bawat isa mula sa sakit na COVID-19. And continuous na mag-grow in faith. Unang-unang ating mga leaders. At pangalawa ang ating mga kasapi. Kausapin natin ang Diyos, ilapit natin ang ating mahal na simbahan, ang RCF.
Panginoong Diyos, nais po naming idulog ang aming simbahan, ang Redeemed Christian Fellowship. You know how we miss each other, Lord. Sabik na kami sa isang physical fellowship, Lord. Sabik na kami makadaupang palad ang aming mga kapatid. Sabik na kami hagka ng bawat isa. Ang dalangin namin sa ngayon, ang pag-iingat mo. Tulungan mo kami, Lord, bilang isang simbahan. Unang-una po ang mga plano namin, ang mga gagawin. Alam namin, Lord, na hindi kami ang sentro ng church, kundi ikaw. Kaya hayaan mo pong ikaw ang mag-manifest, Lord, sa aming simbahan. We pray sa mga darating na gawain, Sunday worship, at maging sa Zumba, Lord, online Zumba. Pray na gamitin mo po ang mga gawain ito. Kahit magkakalayo kami, ma-feel namin na sama-sama pa rin kami. Maging sa financial situation ng aming simbahan, we pray na you will provide all the things na pangangailangan ng aming church. Dahil ikaw ang nagtatag nito, and you will sustain this church, Lord. Yun ang aming pinanghahawakan. Healing, Lord, sa aming mga kapatid na may mga pinagdaraanan, may mga hindi magagandang nararamdaman, mayroong sakit. I pray for everyone that God is our healer. Special request po for Pastor Ariel. Healing po sa kanya. Maging doon sa isa naming kapatid na nag-positive din. We pray for healing for him, Lord. Samahan niyo po siya, Lord, kabayan. At ang kanilang mga pamilya. And also provide their needs, Lord. Provide niyo po yung mga gastusin, Lord, na kanilang pabayaran sa ospital. Provide niyo po yun, Panginoon. And protection din po sa bawat kapatiran from COVID-19, Lord. And we pray for growth, Lord, in faith. Maging way po sana itong ECQ or ang pinagdaraanan namin pandemic para mas lumalim ang relasyon namin sa iyo, Panginoon. Help us, Lord, to grow in faith, O God. Mag-grow kami sa iyo, mag-grow kami sa personal relationship namin sa iyo, Panginoon. Kami bilang mga leaders, Lord, help us, Lord, na magpasakop. Patuloy kang kilalanin sa trono ng aming mga puso. We pray din po sa bawat membro ng RCF. Paalalahanan mo po kami na mahalaga sa ngayon ang aming relasyon sa iyo. And we pray for everyone, every family, Lord, na nasa RCF. Sustain them, provide all their needs. You are our ultimate provider of everything, Lord, na aming kailangan. This we ask, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Sama-sama naman natin ilapit sa Panginoon yung mga prayer requests na ipinadala sa atin. Prayer ni Kuya Gary, ni Ate Nelda, ni Ate Jackie, ni Ate Dory, ni Ma'am Tagara, at sa lahat ng mga prayers ng ating mga kapatid na nanonood, nakikinig, maaari na natin itong ilapit sa Panginoon at humingi ng tulong, gabay at kasagutan mula sa Kanya. Manalangin po tayo.
Panginoon naming Diyos, dakila ka, tapat ka sa buhay namin, tapat ka sa iyong lingkod, minamahal mo kami. Narito kami, Panginoon, dumudulog sa iyong harapan, sa pamamagitan ng pananalangin. Lahat kami, Panginoon, na iyong anak dito sa RCF, may kanya-kanya kaming kahilingan, may kanya-kanya kaming dalangin na gustong ilapit sa iyo. Kilala mo po ang bawat isa sa amin. Alam mo po yung pinagdaraanan namin. At natitiwala kami, Panginoon, sa iyong pagtugon at dinidinig, Panginoon, ang aming panalangin. Nadalangin po namin, Panginoon, ang pamangkin ni Kuya Gary na si Renz. Kasalukuyan, Panginoon, na may COVID-19. Nadalangin namin, Panginoon, samahan mo po siya, pagalingin mo po siya, Panginoon, hipuin mo po, Panginoon, ang kanyang baga, kanyang respiratory system. Ilayo mo siya, Panginoon, sa kapahamakan. Pagalingin mo po siya, Panginoon, sa kanyang karamdaman. Dalangin namin, Panginoon, patuloy na pag-iingat sa mga anak at apo ni Ate Nelda. Patuloy din ang pag-iingat sa mga mahal sa buhay ni Ate Dory, sa kanyang anak, sa kanyang apo, sa buong sambahayan, Panginoon, doon sa tramo, kanyang mga kamag-anak. Ilayo pa sila sa kapahamakan, ilayo sila sa sakit. Patuloy silang pagpalain. Patuloy mo ka nga pong sumama sa kanila at pagpakilala pa, Panginoon, kung sino ka at kung ano ang kaya mong gawin sa buhay nila. Patuloy din pong pag-iingat sa pamilya ni Ate Mercy, sa nanay niya, at ang kalusugan nila, Panginoon. Ingatan po sila at pagpalain. Patuloy din na pinadalangin namin, Kuya Ute, ang papa ni Jackie na nasa tramo, maging ang kanyang mga kapatid. Ingatan sila sa sakit, palakasin ang katawan. Patuloy na kalakasan kay Ayi at pag-iingat sa kanyang dalawang anak na si Yesha at Iya. Patuloy na pag-iingat sa kamag-anak ni Arlene. Patuloy na kagalingan ni Christian. Ibalik sa kalusugan ng kanyang katawan. Kagalingan, Panginoon, sa allergy ni Ma'am Tagara. Sa nararanasan niya ngayon, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng aming mga dalangin, ng mga kapatid na ito, lahat ng aming personal na pangangailangan, sa pangalan ni Jesus, nilalapit namin ito sa iyo. Pagpalain mo kami, yakapin mo kami, comfort mo kami, O Diyos. Ito po ang samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tapos na po ang ating programa sa gabing ito. Meron lamang tayong mga konting pabalita. Ulitin ko lang po, Sunday ang ating pananambahan. So, ang inyong likod po ang tagapagsalita. At sa Biyernes po, meron tayong online Zumba, 7:30 a.m. So, lahat po tayo ay sama-samang gumising at magkalas ng buto, magbanat ng buto po. So, at para sa iba po mga pabalita at paalala, bisitahin nyo lang po ang ating Facebook page, ang Redeemed Christian Fellowship EFCP. Mag-like lang po at i-share nyo po yung mga pabalita po natin sa ating mga group. Ayun po, salamat po. Ako po ang inyong lingkod, Pastor King, at kasama ko po si Pastor Ronald. At salamat po sa inyong pakikinig sa amin. Salamat po. God bless. Lagi po natin tandaan,
Ugaliing magugas ng kamay, palakasin ng katawan, sapat na tulog, magmask po tayo, social distancing, practice cough etiquette, manatili lamang po tayo sa bahay, keep safe, everyone, manatili tayong manalangin at magtiwala sa Diyos. Sampu ng aking pamilya, Sheng, si Lucas and Ronel, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po, si Pastor Ronald. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Miyerkules sa gabi ng pag-aalagad at pananalangin. See you on Sunday. God bless and good night everyone. Bye-bye. Bye.